Java, ang pag-usapan po natin ngayon ay ang bank financing evaluation and qualification for home loan under a developer's account. Kapag nagpo-process ng bank financing para sa bahay, mahalagang malaman po ang mga qualifications at evaluation criteria ng bangko para maiwasan ang disapproval nito. Narito po ang mga pangunahing factors na tinitingnan ng bangko sa pag-aproba ng inyong home loan. Una, credit standing and CMAP or Credit Management Association of the Philippines. Kinakailangan po clean ang credit history ninyo. Dapat wala po kayong past due, unpaid loans, bouncing checks, o kaya po court cases na related sa financial obligations. Sumunod po ay good credit score. Mas mataas ang chance ng approval kapag maganda ang inyong credit standing. At para mapanatili ito, kinakailangan po na magbayad ng utang sa tamang oras, iwasan po ninyo ang overutilization ng inyong credit cards. At huwag po mag-apply ng maraming loans ng sabay-sabay. Pagkatapos po, yung existing loans po ninyo o yung debt-to-income ratio ninyo, sinusuri po yan kung may ibang utang ang borrower na maaaring makaapekto sa kakayahang magbayad ng inyong bagong loan. At ito po ang isang pinaka-importante, ang inyong canceled credit cards. Hindi po maaaring ma-approve ang loan kung may closed credit cards kayo, lalo na kung may unsettled balance o hindi nabayaran ng buo bago ito na-cancel. Upang maiwasan ang disapproval, kinakailangan magpakita ang borrower ng Certificate of Full Payment mula po sa inyong bank. Ang sumunod pong tinitingnan ay ang age requirement and loan term. Ang legal age po natin dapat 21 years old pataas sa panahon ng loan application. Kailangan insurable po kayo. Kailangan hindi po tatawid ng 65 years old pagkatapos ng loan term dahil required po natin ang mortgage redemption insurance. Sumunod po yung loan term based sa age. Yung principal buyer's age po ang basehan. Kung mayroon po tayong co-borrower, kung sino po yung pinakamatandang edad, yun po ang pagbabasihan ng maximum loan term ninyo. Ang maximum loan term po pagka po kayo ay locally employed ay 20 years at 15 years naman kung kayo po ay OFW. Pagdating naman po sa eligibility requirement ng co-borrower, yung co-borrower po ay kinakailangan pumasari sa parehong qualifications ng principal borrower. Ang co-borrower po ay nandyan for additional income. Mainam po ito kung kulang ang income ng principal borrower para ma-meet po niya ang required gross monthly income. Sumunod po ay special power of attorney for OFWs or absentees. Kung nasa abroad po o hindi makapirma ang borrower, pwedeng magtalaga ng attorney in fact. Pero may mga requirements din po ang ating itinatalaga na AIF. Kinakailangan immediate family member niyo po siya na dapat na magre-represent. Sumunod po, legal age. At capable po siya ng mga siwa ng inyong transaction. At i-execute po tayo ng notarized o consularized SPA. Kailangan po ito ay legal na makapirma sa loan documents. Pagdating naman po sa income requirement and capacity to pay, ang gross monthly income po ay mayroong requirement. Ang formula po niyan ay ganito. Yung GMI, i-divide po sa 30%, yun po ang maximal loanable amount. Para naman po sa ating mga kakonsyaba na government employees, kinakailangan hindi bababa sa 5,000 net take home pay pagkatapos po ng mga statutory deductions at house amortization. Yun po ang dapat na net take home. Paano nyo po mapapataas ang loan approval chance? Number 1, kinakailangan po magdagdag tayo ng co-borrower kung kulang po ang inyong income. Sumunod po, i-improve po natin ang credit score bago mag-apply. Pangatlo po, pay off existing debts para mas mataas ang disposable income. Pang-apat po, choose a realistic loan amount na pasok sa kapasidad ninyo as buyer. Para naman po sa list of requirements, pareho lamang po yan sa ibang financing institutions. Para sa complete list, panoorin po ang ibang video ng VS Concha Realty tungkol dito. Ito po ang pro tip. Siguraduhin kumpleto at updated ang lahat ng dokumento para hindi po na-delay o ma-reject ang loan application. Mayroon pa po tayong additional factors na nakakaapekto sa inyong loan approval. Una, yung employment and job stability. Mas mataas ang approval chance kung
Kung kayo po ay locally employed, dapat may at least 2 years tenure na po kayo sa inyong kumpanya. At kung kayo naman po ay OFW, dapat may at least 2 years contract at may regular remittances. At para naman po sa mga business owners, kailangan may DTI, ITR at financial statement para mapatunayan ang stability ng inyong income. Para naman po sa collateral appraisal, susuriin po ng bangko kung ang bahay na kukunin ay may sapat na value base sa loan amount. So, kumpletuhin po at siguraduhin accurate ang inyong mga documents. Iwasang may mali o kulang sa requirements para maiwasan ang disapproval. Ang conclusion po natin para maiwasan ang disapproval ng bank financing application, ito po. Una, good credit standing at walang negative records sa CMAP. Sumunod po, walang canceled credit card na may unsettled balance. Next, tama po ang edad at insurable ang borrower. Sumunod po ay pasok sa income requirement ang GMI. Next po, may stable job o business po kayo. Walang sobrang existing loans na pwedeng makaapekto sa affordability at kumpleto ang dokumento at legal ang SPA kung kailangan. Sa tamang paghahanda, mas malaki ang tsansa mong ma-approve ang iyong home loan at makuha ang pangarap mong bahay through bank financing. This is Natalie Concha of VS Concha Realty. Lagi pong tatandaan, real estate is for everyone. Let's learn and grow together.